Kumusta, magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ngayon ay June 7. So kunti na lang po ang hindi natin na traktora no sa ating tiller. Yan mga ka-farmers, dalawang ano na lang, and then nasa gilid na. So ayan na po mga ka-farmers, sobrang ganda na pong tingnan na naararo natin ulit gamit ang tiller no. Yan. So napakaluwang po ang ating tataniman ng talong mga ka-farmers, siguro nasa mga hindi ito bababa sa 1/2 hectares. So yun ang ating estimated mga ka-farmers no. Kung makaararo pa namin doon sa may baka, mga 2 hektarya siguro ang matataniman po natin ng talong. And then sa ampalaya naman ganun din, malapit mag 2 hektarya. Sa kamatis, mga 1 hektarya siguro kapain. And then may siling sigang, may veal. And then sa kabilang area, share ko lang po ang mga itatanim natin doon mga ka-farmers, ay doon tayo magtanim ng okra, pipino, upo. So may talong doon, may ampalaya na nakatanim na. So yun po mga ka-farmers no, ang mga pananim natin sa ating farm 1 at farm 2. Ayan. So ngayon ay nagpapadilig po tayo ng fertilizer sa ating mga tao. So meron tayong 3 taong nagdidilig ng fertilizer, and then patapos na po sila mga ka-farmers. Kasi ang iba ay nasa kabila no, binubunot ang kamatis at saka ang palaya para papalitan ng sitaw at pipino. Yun po ang ating itatanim doon. So ngayon nandito pa tayo sa farm to, arang linggo. Mamaya pa tayo uuwi para sa mga sahod sa ating tao. Kasi every Sunday po tayo no, nagpapasahod ng ating mga tauhan sa farm. And then sa gitna mga ka-farmers, may punong chiko at saka malilit na akasya. Hindi natin ito puputulin kasi nasa gitna po ito. Masarap dito tumambay at magpahinga mga ka-farmers. Yan sila oh, nilulusaw nila ang fertilizer na ididilig nila sa ating ampalaya. Nandyan po sila sa gitna. Yan, ganito ka lawak o kaluwang ang tataniman natin ng talong. So hindi natin naisagad doon sa gilid no, kasi may mga puno ng kahoy. And then dyan baka tumagilid ang ating tiller no, o masira. So ang gagawin namin dyan mga ka-farmers, tatabasan muna para makita, kasi yung inararaw siya ng malalaking traktora, malalim ang ibang pagkakaano, baka yung gulong ng ating tiller ay malaglag doon, baka matumba. So mahirap na yon. So doon na sa bandang dulo mga ka-farmers, konti na lang po ang hindi naararo. So estimated natin dito mga 1/2 hectares siguro no. So kaya na po itong magtanim ng mga 15,000 kapuno na talong sa area na yon. And then sa kabila meron tayong nasa 8,000 na talong na nakatanim na palagi natin pinipitasan ngayon. So yun po ang ating kinukunan ng pangkonsumo mga ka-farmers, o ano pang mga pangailangan no, pakunti-kunting mga pangailangan tulad na lang ng mga insecticide, mga fungicide. So doon natin mga ka-farmers kinukuha sa binta natin sa ating talong. So yung ampalaya patapos na ngayon, at saka pinagdesisyon na natin bubunutin para mapalitan natin ng pipino at saka ano po mga ka-farmers, sitaw. So ang sitaw natin ay Galantitudo, and then ang pipino natin ay Jackson F1. So yun po ang itatanim natin doon. So mga ka-pipino farmers, abangan niyo no ang mga pag-upload nating mga video sa ating munting YouTube channel, yung pag-alaga ng pipino, lalo na sa mga fungicide natin ginagamit para sa mga fungus, kasi napaka-prone po ng anthracnose ang ating pipino at saka yung leaf spot. So abangan nyo lang para makita at masundan nyo ang mga fungicide, insecticide na ating gagamitin sa ating mga pipino, lalo naman sa ating mga sitaw farmer. So may sitaw tayo,
So ang sitaw prone din sa insekto na leaf miner, din shoot borer at saka aphids, no? So antayin ninyo ang mga upload nating mga video patungkol diyan kung ano ang gagamitin natin, no, sa mga aphids o shoot borer o borer, no, sa sitaw, kasi yun po ang kadalasang insekto na umatake. And then sa fungus naman yung mga leaf spot or leaf blight. So yun lang mga ka-farmers. At saka yung mga foliar natin na ating gagamitin sa ating sitaw. Okay, sa mga okra farmers natin, ayan. So ang okra, isa din sa variety ng gulay na konti lang ang gasto. Pag tumama at sa magandang presyo, maganda ang kitaan o malaki ang kitaan dyan. Okay, so sa talong farmers, may mga talong na tayo at marami na tayong mga content patungkol sa talong, content patungkol sa ampalaya, at content patungkol sa kamatis. So abangan nyo sa siling sigang ang mga fertilizer natin gagamitin. So ang siling sigang at saka veil ay napaka-prone po, no, sa sakit na anthracnose o lapnose, no, at saka left spot o yung pagkakaano ng mga bunga sa ating bell. So yun po mga ka-farmers, proteksyonan po natin sila gamit ang mga insecticide para sa mga peste insekto, gamit ang mga fungicide para sa mga fungus, no. So napaka-prone po yung veil at saka siling sigang sa sakit na yon, na mga lapnos at saka sa mga insekto na yon na maninira. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang maibahagi ko po sa inyo. So ulitin ko sa lahat ng mga ampalaya farmers, talong farmers, kamatis farmers, watermelon farmers, mga sweet corn, kasi nag-aalaga tayo ng sweet corn, paki-check na lang sa aking mga upload. Kasi at saka watermelon, no, may mga content na po tayo paano magtanim, lalo na sa mga fertilizer natin ginagamit. So paki-check na lang, meron na tayong mga content tungkol dyan. Okay, so sa mga sitaw, upo farmer, halos lahat mga ka-farmers, marami na po tayong content, kaya paki-check na lang. May farm to market na po tayo, paano mag-harvest, paano mag-classify. Yun po, no, mga ka-farmers. Pero para sa kalaman sa lahat, dahil pinapangako ko po sa inyo na lahat na gagawin namin din ay babahagi ko po sa inyo. Ayan, pwede nyo i-check mga ka-farmers. So ngayon, malapit na po silang matapos, no. So nagpapadilig po tayo din ng fertilizer sa first application. So yung fertilizer natin, Unique 16, okay, Mega Multiplant Vitamin or Mega Grande pwede, or Dufus at saka Wucosim Granule. Ang mixing natin mga ka-farmers, isang sakong Unique 16, okay, dalawang Wucosim Granule, dalawang Dufus at isang Mega Multiplant Vitamin o Mega Grande. Ihalo natin sila lahat, no, ilahok natin ng maayos, and then doon tayo kumuha ng 3 kilos na lululusawin natin sa isang drum na 200 liters. And then mga ka-farmers, yung 3 kilos na ating nilulusaw sa isang drum na 200 liters ay nag-add pa tayo ng APSA na 100 ml. And then yun po ang ating ginagamit sa pagdidilig ng first application o dilig ng fertilizer sa ating ampalaya, sa dami na tag 1 sardine sa isang puno. And then ingatan na hindi mabasa ang dahon mga ka-farmers sa ating ampalaya, kasi once na magdilig ang ating mga tauhan tapos basa ang dahon, diretso po itong masusunog. So kawawa ang ating tanim. Katulad sa atin, sobrang mahal ang mga buto, tapos sa isang pagkakamali lang ay masisira. So kaya nga maingat tayo mga ka-farmers, no, sa ating mga lagang mga halaman, tulad na lang ng ampalaya. Napaka-sensitive po siya. So madali lang po siyang magkasakit mga ka-farmers o masira sa ating mga ginagamit kung hindi natin masundan ng tama. Napaka-sensitive yung tanim na yon, kaya nga kailangang maingat po tayo, no. Okay lang mga ka-farmers kung ang tanim natin ay upo, ang tanim natin ay kalabasa, ang tanim natin ay okra, kasi hindi po sila ano po mga ka-farmers, sensitive na mga pananim. Hindi kagaya sa kamatis, ampalaya, mga bell of sili, no, napaka-prone po nila. So kung wala tayong alam dyan mga ka-farmers, tuluyan ng masisira ang ating mga tanim. Pero pag may alam tayo sa mga sakit posibleng tumama sa ating mga pananim, so madali lang po natin silang maagapan. So mas maganda mga ka-farmers, alam natin ang sakit sa ating mga pananim
parang at saka alam po din natin ang mga fungicide natin gagamitin. Alam namin ang mga fisting insekto kung anong klase para po sa mga insecticide natin gagamitin para dyan. Sa kailangan tayong magbasa no sa mga babala na nakadikit na mga label sa ating mga insecticide, fungicide kung anong pwede nilang i-control. Tapos pag halimbawa ang nakasulat dito mga ka-farmer, early blight, may kakayahan yung fungicide na to sa early blight, leaf blight, or leaf spot, or mildew, o ano pang mga sakit. Tapos pag makita mo na napansin mo sa tanim mo na talong, sa tanim mo na sitaw, ampalaya at iba pa, ito kaya pala to. So yun, pwede mo to yung sundan ng mga ka-farmer. So yun lang po siguro no, ang ma-share ko po sa inyo patungkol dyan. So ngayon tuloy pa din ang pagdidilig po nila ng fertilizer sa ating ampalaya. Yan, isang sardinas lang po mga ka-farmers, direct sa puno. Wala namang problema kasi mamaya kung walang ulan, didiligan naman po namin to ng tubig. Ganun din tagsang sardinas. Okay, so yun lang siguro ang ma-share ko sa inyo sa inyo no. Okay, so bago tayo magtapos, ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Magandang umaga uli sa inyong lahat. Happy Sunday. Sana ngay nasa mabuti po ang lahat. At saka maraming salamat uli sa patuloy ninyong pagsuporta no, sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa uli ako na po yung magpaalam. Bye bye and God bless. Thank you po.